statements. Follow the records and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste. Hindi daw siya ang mastermind, Gob. Anong comment mo dito? Kung hindi siya mastermind, sinabi na niya umpisa natin. Ang ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez dahil siya tinuturong mastermind. Sumagot na si Martin. Hindi siya bababa mag-isa. Dahil hindi daw Sasabihin niya siya totoo, ang mastermind. hindi ako mastermind. Ang nakawan dyan, public organizers and executive. Sino na executive? Sino? BBM. Si BBM ang executive. Executive Pero hindi niya sinasabi yung pangalan ni BBM. At panakot lang niya. Ayun, natakot sila. Palagay ko, nagkaaregluhan na. But why do you say that? Palagay mo. Hindi na tinuloy. Wala nang balita. Sabi ng ombudsman, kakasuhan namin. Meron na siyang department, hold order. Oh. Tapos wala na. Huminto na. Oo nga, no? Tahimik. Ombudsman Remulla, Boying. Ombudsman Boying Remulla. Pangako Sir, nila. bilib pa naman ako sa iyo. Dapat meron kayong parang weekly bulletin ng Martin Romualdez case dahil ito po yung pinaka-popular nyo na galaw ngayon. Kung gusto po ninyong tumakbo yung kapatid nyo na si DILG Secretary, dapat ho, announce nyo naman sa publiko kung ano talaga ang status ng kaso ni Martin Romualdez, lalo na po yung plunder. Kasi ang plunder, Gob, di ba, wala ang piyansa. Oo. Kayo nga, pinapailan din nila noon Nandito pa naman ako. Oo nga. Ibig sabihin, hindi totoo yung palakot lang sa akin. Nakapile, hindi ginagalaw. Para lang baka masabi na masama akong tao. para may black mark lang kayo. Black mark. Oo. Ngayon, ginagawa na naman nila kay Martin Romualdez. Kasi sabi ni Martin Romualdez, marami akong alam sa administrasyon na ito. Ayan. Kaya sinasabi ni Martin Romualdez na pag ako babagsak, Hindi lang ako. I will not go down alone. I will take you with me. Yan. Hindi niya sinabing I'll take you with me, pero yun ang ibig sabihin ng I will not go down alone. Di ba? Saka he made mention already, involved ang public organizers, nagpangalan siya ron, at executive. Sino executive? Oo nga. At saka, di ba, Gob, ang pumirma naman ng budget ay si BBM. Yes. Hindi naman mangyayari yun kung yung mga unprogrammed funds na kinonvert sa flood control, na kinikbakan nila, naging ghost project. Hindi naman mangyayari yun kung walang pirma si BBM, hindi po ba? Sa budget na yan. Kasi ang ombudsman, ginawa niyang allegation, isa sa mga cause of action ng ombudsman, na si Martin Romualdez, hindi pwedeng hindi niya alam na nakapasok na doon yung mga pondo para sa kanilang pinaplano na magiging ghost project. Yun ang sinasabi ni Remulla. Na from the start, kaya conspiracy, from the start, alam na, may blessing na at may go signal kay Martin Romualdez yung lahat ng ginawa ni Saldico. Alagay nyo, Gob, si Saldico gagalaw ng walang kumpas ni Martin. Hindi niya magagawa lahat yan kung walang utos sa kanya. Ginawa na lahat yan dahil utos sa taas. Kaya nakapag-generate sila ng maraming cash. Dahil yung sinabi ni Saldico, rinecord ko lahat. At kinumpare ko sa GAA, nandun lahat yung sinabi niya. Tatlo lang tinanggal ni BBM. 100 million sa Cebu, 800 sa Abra, 250 sa Palawan. Yun lang tinanggal. Sa buong sinabi ni Saldico. Nandun lahat. So, pinirman din. Yung 100 billion na insertion, nandun. Na sabi ni Saldi, ni BBM at ni BBM Secretary. Nandun, nakasaksak nga. Nandun. Ang mali nila, pinablish yung GAA. Nandun lahat. Hindi naman pwede hindi i-publish yun. Di ba?
Dahil gusto nilang transparent, transparent lang doon eh. Kita mo na eh. Kaya nga, wala na, hindi na natin nakikita si Secretary Pangandaman. Nasaan na pala yun si Secretary Pangandaman? Hindi ba yan siya kasali sa mga kaso? Kasi ba't yung Undersecretary Trijib kasama? Yung Undersecretary Bersamin kasama? Eh siya, na minimension din ni Saldico, hindi naman kasama. Si DBM Secretary. Walang kinakasuhan except kung kukontra ka. Yun. Kasi ngayon nga, si Michael Defensor, di ba, mga kaibigan, Michael Defensor at ang asawa niya, ay biro mo ba naman yung nakakatakot naman yung kaso dyan ng NBI? Trafficking, grabe naman kayo ha. Tumulong pa ako dyan kay Senate President Franklin Drilon sumulat ng Anti-Trafficking Act na batas na yan. At ang mga NGO ay talagang nagtrabaho dyan, mga women's NGO, lalo na yung wagi ni Dean Aurora Habati de Dios ng Miriam College. Eh, napakatindi yun ng parusa dyan. Bakit naman, ano naman ang pakialam ni Michael at Julie Defensor dun sa prostitusyon? Grabe naman yung NBI na yan. Sana bago nila i-announce the goal, di ba? Ayusin muna nila lahat na may prima facie muna dun sa piskal. Eh, wala pa sa piskalya. Sasabihin na ganito. Eh di sirang-sira na yung reputation ng mag-asawang yun. Lalo na yung misis niya. No? Wala namang kinalaman yun sa politika ni Mike Defensor. Kaya yun ang ginagawa nila sa lahat ng mga nagsasabi ng katotohanan. Sinisiraan, Libel. kinakasuhan. No, libel. Oo. Yung cyber libel ni... Sino ba bang natitira dyan? Yung Jay Sosa? Oh, sino ba? Si Eric? Eric ba yun? Oo. Abay, itong Eric na ito pag naglalakad, sabi ko sa kanya, pag naglalakad ka, dapat may dala ka ng piyansa eh. You're a walking, piyansable. Sabi niya, talagang hindi na daw ihinto sila ng kakahabla nitong Eric na ito. Kaya, mastermind, sinasabi ni Martin Romualdez, Executive, sabi ni Governor Singson. Si Martin ang nagsabi. Sabi ni Martin, ayan, Martin, ba't naman kasi ayaw mo pa sabihin ng pangalan ng pinsan mo? Bakit kaya, Na pagkakilala ko sa kanya, lalabas sa lahat ng katotohanan. Oo. Ako din, sir. Believe ako dyan babalik ang popularity niya kung sabihin niya ng tama. Yun ang akala ko nung naging chairman siya ng Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee. So, I'm still hoping na ituloy niya yon, sabihin ng totoo, tapos ng boxing. At hindi po pwedeng patagalin ng ganitong gobyerno dahil sirang-sira na po tayo. Ang utang natin, 19 trillion. 2 trillion yearly. Nababaon na tayo sa utang. At tuloy-tuloy pa rin ang nakawan. 19 trillion ang utang, mga kababayan. 2 trillion a year ang dapat binabayaran. Nakalagay yan sa budget ng bansa natin. Every year yan, hindi pwede yung bumaba. Kaya ito lagi ang problema ni Secretary Recto. Itong pambayad sa utang na 2 trillion, kaya ayaw niyang ibaba ang ating 12% na VAT. Ako personally, sinasabi ko, scrap na yung VAT na yan eh. Kahit na itong taon lang ito habang may fuel crisis at gusto nyo aralin na kung magkano ba ang hindi nyo makokolekta. Ang sinasabi kasi nila, Gob, hindi pwedeng ibaba yung VAT kahit sa 10% kasi ganito ang mawawala sa gobyerno. Hindi naman po yan mawawala dahil mapupunta naman po yan sa mga tao. Hindi po ba the government is there to serve the people? Kaya po itong 2 trillion na bayarin sa mga utang, yan po talaga nagbabaon sa atin maliban sa korupsyon. Yan ang sinasabi ni Governor Chavit Singson na hindi na pwede talaga ito. Baon na sa utang, korupsyon pa rin. Di ba, Go? Oo. Maliwanag naman yung ang proseso ng paggawa ng budget. Unang-una, ang budget ni Presidente. Tatawagin lahat ng departamento, anong budget nyo, yun ang isasubmit muna. Sa House of Reps. Ang masama, yung PhilHealth. Kinuha ang pundong PhilHealth, more than 80
Parang may usapan na, kung hindi tutuloy ang ombudsman ang kaso ni Martin at hindi tutuloy yung sinasabi ni Martin, nagkaayusan na. So, kung ituloy ni Martin, hero pa siya. Sabihin niya ang totoo. Dahil hinahanap talaga, alam na lahat ng tao, pero nakahanap tayo ng sinungaling na mastermind. So, Kasi, ito, ang total na sitwasyon ng Pilipinas. Alam lahat na bilyones ang nakawan. Kailangan mapahinto na, hindi lang flood control, pero ayaw ko umalis sa flood control dahil di na divert nila. Ghost project, ghost flood Ghost control. project. Maraming ghost project. Naka-record lahat sa akin. So, ang pwede lang mangyari, dapat makialam ang military and police. Sabihin lang nila, ayaw nilang graft and corruption. Ayaw sabihin. Huwag niyong sabihin na mag-withdraw kayo. Sabihin niyo lang, ayaw sabihin. Bakit? At masosolve ka agad to kung magsabi ng totoo si Senator Ping Lacson. Yun. Kilala ko yan. Alam niya. Bakit? Hindi niya. Kung sabihin lang niya, tapos na. Ano po ang dapat niyang sabihin? Sabihin lang katotohanan. Dahil siya, mahusay na pulis yan. Kilala ko. At bilib ako nung araw, talagang hindi na natitinag. Ngayon, kung ipagpipilit niyang pagtatakpan ang katotohanan, masisira po kayo. Kaya, sana magsabi ng katotohanan, tapos na. Kasi nga yung 18 na security guards ni Saldico na dating mga Marines ay hindi naman pinatistigo ni sa Blue Ribbon ni Ping Lacson. Sila pa inimbestiga. Sinisira nila credibility Sila nila. pa kayong kakasuhan. Wala silang may kaso, pero sinisiraan sila. Si ganito, hindi ka na. Ngayon na may ombudsman complaint na ang kino-quote doon ng ombudsman ay yung testimony o affidavit ni Gutesa doon sa Blue Ribbon ni Ping Lacson. Hindi po ba sa akin, in my opinion, dapat that's already a basis for Senator Ping Lacson to call also the 18 security guard and Marines ni Saldico? Kasi nagko-corroborate yung statements nila eh. Pare-pareho nga kami. Gusto namin tumestigo. Gusto tumestigo yung mga Marine. Ayaw naman kami tawagin sa Senado. Correct. Well, I still hope na tawagin ako ni Senator Ping kung gusto niya talaga malaman ang katotohanan. Hindi ba sir, dapat nagtestigo na kayo, na kayo doon as parang tinawag yata kayo doon? Tinawag ako. Nagpunta ako sa opisina niya dahil alam ko na ibang klase ng tao si Ping. Naniniwala ko noon. Kaya sa kanya ako dumiretso. Gusto kong tumestigo sa inimbestigan yung flood control ka ako. O sige, schedule natin. Gumawa ka ng affidavit mo at schedule ko. Sumulat. On record. Sige. Inimbita ka namin sa April 14. Pero April 7, submit mo yung affidavit mo April 7 before 5. So April 7, gumawa ka affidavit, April 7, umaga, wala naman tao doon, wala sila ron eh. So nagantay ako sa yacht club. Pagkakain ko, pupunta na ako, meron lang sulat sa bahay, 9 in the morning, the same date, cancelled. Paano ko isasubmit? Nasa record yan. Pinakita ko kahapon ng record eh. Tapos wala pong notice sa inyo na... Ang masama sinabi na wala raw akong affidavit na sinadmit. Paano ko mag-submit? Kinancel that day na isasubmit ko. So pwede pa rin pong isubmit. Anytime. Pero kailangan naman sana ay may kung na-cancel po 'yon, kami po mga abogado gano'n pag kina-cancel po ng judge ang aming mga hearing, mayroon po kaming notice kung kailan uli yung hearing. Di po ba? Gano'n yung Blue Ribbon Committee, yung rules diyan, palagay ko magkapareho lang, di ba? Importante kasi sa
right to public information at due process na may notice. Yun po ang sinasabi ni Governor Chavit na magsasabit na siya ng affidavit niya on the same day, naghihintay lang naman siya sa malapit sa Senate, yung pala, kinancel yung hearing kung saan siya magsasabit ng kanyang affidavit. Pero Tama po ba? umasa pa rin ako na kung magsabi siya ng totoo, dahil parang wala lang naniniwala kay Senator Lacson ngayon dahil sa pagtatakip sa mga testigo. 最近物価高がひどいから試しにアリエクを使ってみたら正直思ってたよりもちゃんとしてたって話。こないだ久々にコンビニ行ったらおにぎり1個200円とか普通にビビらない？このまま子供たちが成長期入ったら食費ってどうなるんだろうって思ってさ、 DIY の材料とか道具もどんどん高くなってきてるし、食費は難しくても減らせるところは減らせないかなと思ってアリエクでちょっと見てみたんだけど、これ150円から結構何でも買える。しかも有名メーカーの商品もあって気づいたら色々見ちゃってた。ちなみにこの棚もアリエクで買ったんだけど、初回は最大 70% オフだし、1点買うと2点無料の特典とかもあって、送料無料だったり特典盛りだくさん。しかも返品も簡単で安心。アリエクってアリババグループのアプリだから、節約できるところはこういうので押さえておくのもありかも。気になる人は詳細本文にまとめてるよ。Yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero nung nakaraan, insignificant, walang question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa, may na-expect tayo na may Pero kung mapipirmahan sabihin niya totoo, na tulong na pagkaalam ko, utang pagkakilala ko para sa sa isang kanya, proyekto. Pero hindi pa lalabas sa tapos, lahat ng katotohanan. hindi pa pwedeng Oo. ilagay Ako sa din, sir, program. believe ako dyan babalik eh. ang Noon. popularity Inilalagay niya yan sa kung sabihin niya program. Para ng naman, pag tama. na-aprobahan na, Yun ang akala ko nung naging chairman siya ng merong appropriations Blue Ribbon Committee. Kasi hindi ka pwedeng So, I'm bumasta still ng hoping anumang na salapi ng bayan ituloy niya kung yun, walang sabihin ng appropriations totoo. cover na Tapos inaprobahan ng ng boxing. Kongreso. So okay lang yan. Hindi walang po mapapansin. pwedeng Kahit patagalin ng nasa ganitong sa gobyerno dahil under the sirang-sira na 1987 po tayo. Constitution, Ang there utang is no natin, such thing 19 as trillion. unprogrammed 2 appropriations. trillion. Wala yan. Kaya lang, hindi Yearly. pinapansin. Dahil Babaw pero na nung tayo sa 19 utang. Congress, At tuloy-tuloy pa rin aba, ang nagamit sa korupsyon. 19 trillion ang utang, Anong mga ginawa? kababayan. 2 trillion pinalaki. a year ang dapat First time binabayaran. Nakalagay in the yan sa history budget of Philippine budget ng bansa na yung natin. Every year unprogrammed yan, di pwede yung appropriations bumaba. nung Kaya ito lagi ang 2023 problema ni Secretary ay Recto. umabot ng Itong pambayad sa utang na 700 billion. 2 trillion, kaya ayaw niyang 2024, ibaba 800 ang billion. ating 12% na At VAT. nitong huli, Ako personally, 2025, sinasabi ko, scrap na yung VAT na yan eh. Kahit billion. na itong taon Ano, na ito paano habang may ginamit fuel ito? crisis at May gusto nyo sinabmit na aralin budget ang na kung Pangulo. magkano ba ang hindi nyo makokolekta. Ang sinasabi Pagkatapos, kasi nila, ginawa ng hindi pwedeng ibaba Kongreso, yung VAT kahit lalo sa na sa 10% Bicameral kasi Conference Committee, ganito ang yung mga mawawala program, sa mga gobyerno. pinag-aralang Hindi naman po proyekto, yan inalis. mawawala dahil mapupunta Inilagay naman sa po yan sa mga unprogram. tao. Ibig Hindi sabihin po ng ba program, the wala government pang is there tiyak to na serve the pagkukunan people? ng pondo. Kaya po Pinalitan ng itong mga 2 flood trillion na control, bayarin sa mga mga utang. cat's Yan po talaga eye, nagbabaon sa atin maliban sa highway korupsyon. rail, Yan ang mga sinasabi ni proyekto na Governor malaki Chavit ang Singson na tongpats, hindi na mga pwede talaga proyekto ito. na pwedeng Baon na ghost baon na sa utang, projects. korupsyon So pa rin. yan, dun inilagay Di ba, yan. Go? Kaya ano nangyari? Maliwanag naman yung Dahil inalisan ang ng proseso ng paggawa 2024, ng inalisan ng budget. 250 Unang-una, billion ang para sa budget ni Presidente. mga Tatawagin lahat foreign departamento, assisted projects anong at budget nyo, 150 billion yun ang in isasubmit muna. 2025. Sa House of Reps. Halimbawa yung Metro Ang masama, Subway, dapat yung niya matatapos PhilHealth. 2028. Kinuha Tinanggalan ang nila ng pundong pondo PhilHealth, sa more program, than lagay nila sa 87 unprogram. billion, pinabalik sa Pinalitan na naman Treasury nila ang mga flood para control. punduan Ano ang mga mangyari? flood control. So hindi na Yung pondohan. insurance Hindi ma-release ng yung mga bangko, foreign PDIC. Pero nangyari, more madidelay than yung 100 Metro billion Subway na binalik dapat sa matatapos Treasury ng 2028. para gamitin Ngayon, sa flood control. 2032 na. Oh, So, So, opportunity Yung lost para sa mga budget, Pilipino. Pero ang gagawin ng pinakamalaking Presidente, sasabihin niya yung sinabit ng mga department head. may penalty. Yung May commitment. PhilHealth, humingi At ng dahil 8, tatagal, mas may mababa sa escalation ginawa nila. cost. Tinanong ko mismo Billion, sa 80 Department of billion or Transportation. Tinanong ko, magkano ang itaas? Pagkatapos doon, 20%. dinala sa Congress. 400 plus Nandun billion. yung request ng Metro Subway. So, PhilHealth. madadagdagan yan ng Pagdating sa Senate, almost nandun. 90 billion Kita ko lahat eh. additional cost. Sa Baikang, Dahil lang nandun. doon sa mga Nung Yung bumalik si Presidente, Clark to tinanggal. Calamba. So, Elevated zero railway. budget nung 800 plus 2025 billion yan. doon Madidelay ng 3 ginawa years. ng malaking nakawan sa... So, anong ibig Kasi sabihin niya? mag-election yan, Gob. 20%.
ang i-increase. What's important about 2025 is, that is an election year. 170 billion. Kaya, yung masasayang. 170 pinagkukuha plus yung mga 90. pondo na yan. Na sinabi Tapos na nila, sana excess. lahat Hindi naman ng po yung excess backlog sa Reserve classroom. funds po yun. Lalo na po yung PhilHealth. so, Hindi yun, naman po kasama yan yun. excess. Ah. Kasi PhilHealth So, yan yung Fine, nagabi. Pera ng tao. Kaya yan. sabi ko, Pera panahon ng na tao yan. para Tuition ng maliliit na tao. ito ay Tama. questionin. At saka special law At po yan natutuwa naman May ako. special law I'm po very yan. Kaya ito confident. ngayon, Sinabi may naman ombudsman cases kahapon na sa ngayon. oral argument, Itong sinabi PhilHealth ng chair isang at ang maestrado mga na board, dahil pwede sa naman sila gumawa yung ng sumangayon special dyan. appropriations. Kaya Ipapasa may uli ng ombudsman Kongreso. case na yan sila. It will Sana, just take 2 months sana para po, maipasa yan. Pangalawa, imbestigahin meron mabuti namang yan, contingency fund. ayon sa batas ang ng gobyerno, ombudsman. at Dahil least dahil mga lang sa 13 charter billion ng a year PhilHealth, yan kung may mga probable emergencies. cause na Kung sila. Bakit sila masasabi ba pumayag? natin ito ang program Si is, board ito sila, yung bakit bagong sila pork pumayag na barrel? kunin sa kanila? Kunin Well, sa PhilHealth pwedeng at gawing pork barrel. ipadala sa National At maraming, Treasury. ano eh, Parang kaban ng maraming- bayan. maraming Para doon kukunin na naman. kalokohan BBM, ang para na sa flood nangyari control. nung 19th Kung Congress. saan may mga Nung ghost nakaraan, project, kickbackan. Yan aaminin mga ko, kaibigan, nung ang mga drawing nakaraang dyan. hindi naman, di ba? walang Kaya pumapansin dahil sinasabi hindi ni naman, Gob, hanggang ngayon, yung saka PhilHealth, hindi lang, pa hindi po kaya walang binabalik. gumagawa ng kalokohan. Hanggang ngayon, yung PDIC, pa po Hindi bumabalik. nagagamit sa mali. Ito pa, Gob, Ngayon isa lang, pa. 19th Yung, Congress, 2023, 2024, 2025. Maharlika. Pero, so kung sinasabi ninyo, Ilang bilyon yun? umakyat ito Maharlika during the funds. Hanggang BICAM. ngayon, wala naman tayong alam Tama na po. saan merong ito small ininvest ang committee sa Maharlika Congress. funds na Oo. kumita? Tapos meron pang BICAM. Sweldo tayo Dalawang ng beses. sweldo dyan. So doon Buwan-buwan, umakyat yung balita program. ko 1 million, isang buwan ang tulad sweldo nga ng ng chairman sinasabi dyan. ngayon ni Naku po. former speaker Grabe naman kayo. na wala naman daw Ginawa siyang niyo pang kinalaman doon milking sa cow. small Ang committee sa BICAM Maharlika dahil ang funds nandun na ay si Senate pet President project Jesus ni Escudero BBM. at si Zaldico. Naniniwala Is po all ba of kayo this na is walang a scheme, kinalaman Gob? I si think, dating speaker? Hindi All pa ako of this is a naniniwala scheme, na di ba? walang kaalaman Na kung saan ang speaker magagatasan. tungkol sa... Itong mga Yan ang Maharlika funds pinakamahalagang na ito, batas na pinapasa ng kuno Kongreso yung mga taon-taon. pondo. Kung isang pati lang ordinaryong ba? congressman may kung saan pakialam, nandyan hindi mga lalo na yung pension ko, speaker. Pension natin, mga judge, mga government O, ibig employees. sabihin, yung nasa kanyang- land bank. Kinuna ng Saka pera siya ng land pumili. bank. Kay, Ilang bilyon yun. Congressman Nilagay sa Saldico. Maharlika Although funds. Kung binoto, malugi yan, pero at mukhang lugi siya na yan mismo dahil ang pumili. wala namang investment na alam na tama alam yan yan. ng buong Parang Kongreso. Labahan Talagang lang. may Labahan say ang lang. speaker sa Galing pagpili talaga ni ng mga Governor major Chavez. committees sa Parang Kongreso. labahan lang. Eh, kung dahil parang naman, ginawang money laundering may lang. nangyayaring corruption Kaya kailangan, dyan sa para sinasabing maging yung fair din ano kayo yan. sa amin, Ano ng naman mga po taxpayer. pinakamalaking ambag niya ni Marcos? Chicken nyo rin kung yan bang Ni Maharlika President funds ay Bongbong. Hindi, ang money tinatanong laundering ko kasi, scheme yan. alam mo, Yeah, ganito na lang para hindi malito ang ating kababayan. Ombudsman ang nag-announce. Kakasuhan nila si Martin Romualdez dahil marami ng tumetestigo siyang mastermind ng tinuturo. May whole departure na siya. Opo. Kakasuhan namin. Bakit hindi gumagalaw ngayon ng ombudsman? Dapat isang salita lang po tayo. Kung kakasuhan nyo kung may kaso. Oo. Kung wala, sabihin wala. Tapos, dahil doon, nag-trigger naman sumagot si Martin Romualdez. Hindi ako bababa mag-isa. Kasabwat dyan, Public Representatives, and the executive. Sino executive? Si Bongbong Marcos. Sa Aliwanag. Constitution, the executive. Kaya ngayon, hindi na tinuloy. Bakit hindi tinuloy? Sakot sila kay Martin? Ituturo niya yung mastermind eh. Oo. Kung Kung hindi niya tuloy. kung Pero makauwi si ituloy Saldico. nila, kung ituloy ni Martin, susuportan pa ang taong bayan. Yun. Martin! Ituloy mo na, Martin! Friends na tayo! Tuloy mo na! Sabihin mo na kung sino talaga ang mastermind! Hindi lang kailangan testigo siya dahil sa sinasabi niya. Isang solusyon dyan, si Senator Ping Lacson, sabihin niyang totoo, solve ng problema natin. Oo. Ayan ba yung report niya, Dahil Gob? nasa kanya lahat ng report. O, ayan yung report niya, Gob. Di nga mapirmahan ng Siyam eh. Walang pumipirma, kulang pa siya. Kung pagtatakpan nila yung mastermind, lalo pong babagsak ang rating ang ating kaibigan si Senator Ping Lacson. Oo. Wala na pong naniniwala sa inyo dahil sa pagtatakip nyo sa mga testigo, mga ginagawa sa Senado. So, babalik ang tiwalang tao. Ngayon, alam nyo na lahat na nangyayari dyan. Oo. Ibalik na yung tiwala namin sa inyo, Senator Lacson, So, dahil ang solusyon- napakagaling nyo ba na noon eh. Ang solusyon, Senator Lacson, or si Martin Ester, susuportahan ng taong bayan yan kung magsabi siya ang totoo.
Dahil Alam mo, malalaman Martin, na pag natin. nag-rally ka dyan, sasama ko. Oh, sure. Oh, honest. Wala nang rally. Sama ko sa'yo. Pag nag-rally ka, sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Mastermind nyo. Oh. Kahit na hindi ka mag-show up sa rally, kahit video na lang. Oy, tatayo na lang ako doon sa tabi ng video mo. At saka, Gob, sinasabi ko